malas pagkatuto. Handa na ba kayo? Tara na! Bago tayo magsimula, ay mag-alay muna tayo ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Father God, we thank you for today. Thank you for giving us another chance to experience the warmth of your love and feel your boundless grace. We ask that you bless us with knowledge and understanding as we study our lessons for today. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers and to be caring and respectful to our classmates. Be with us, inspire us, and lead us to be more like you. May our doings for today bring honor and glory. In the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And now, let us check the attendance. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang makapaglagay ng thumbs up sa ating chat box. That will serve as your attendance. I repeat, only 1 minute. Kamusta na kayo, aking mga mag-aaral? Handa na ba kayong matuto ng bagong paksa? Sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay ang konsepto at katuturan ng pagkamamamayan. Sa Ingles, ito ang tinatawag na citizenship. Ang ating most essential learning competency ay na ipaliliwanag ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan na nakikilahok sa mga gawain at usaping pansibiko. AP10 PKK 4A-1. Meron tayong mga specific na layunin para sa araw na ito. Una, nasusuri ang konsepto ng pagkamamamayan at natutukoy ang katangian ng isang aktibong mamamayang Pilipino at naipaliliwanag ang kahalagahan nito. Tara na at simulan natin. Narinig niyo na ba ang tula ni Andres Bonifacio na ang pabagat ay Pag-ibig sa Tinubuang Lupa? Naalala niyo pa ba kung paano ito bigkasin? Susubukan ni teacher. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Mula sa tulang ito ni Andres Bonifacio, ito ay isang saknong lamang mula sa kanyang tula, subukan ninyong sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, anong klase ng pag-ibig ang tinutukoy sa saknong? May ideya ba kayo? Wow, tama! Ang pag-ibig na tinutukoy sa saknong ay ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Ano ang mensaheng nais ipaabot sa mambabasa? Isip-isip. Tama! Ang mensaheng nais ipaabot sa mambabasa ay ang pag-ibig na wakas para sa tinubuang lupa. Ito ay tumutukoy sa nasyonalismo at patriotismo. Kayo, mahal niyo ba ang ating bansa? Bilang isang Pilipino, taglay mo ba ang ganitong uri ng pag-ibig? Aking mga mag-aaral, mahal niyo ba ang bansang Pilipinas? Taglay niyo ba ang wagas na pag-ibig para sa ating bansa? Dalisay at tunay? Pag-isipang mabuti ang mga tanong na ito. Si Andres Bonifacio ay isang dakilang bayani ng ating bansa. Inialay niya ang kanyang buhay upang makamit ang pagbabago. Tunay ngang dalisay at dakila ang pag-ibig niya para sa Pilipinas, ang kanyang lupang tinubuan. Ngayon, susuriin natin ang isang awitin na may pamagat, Ako'y Isang Mabuting Pilipino ni Noel Cabangon. Pakinggang mabuti kung ano ang mensahe ng awitin at mamaya ay may mga katanungan kayong sasagutin mula dito. Panoorin natin. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin.
tawiran, sumasakay ako sa tamang sakayan. Pumipila at di nakikipag-unahan, at di ako pasiga-siga sa lansangan. Ito ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Di ako nangungutong o nagbibigay ng lagay, tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay. Ako ay nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng ako ang aking mga tungkulin. Sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang, kaya't pag-aaral ay ating pinag-ubutihan. Di ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Pinagtatanggol ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko binebenta ang aking kinabukasan, ang boto ko'y aking pinahahalagahan. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Nagustuhan niyo ba ang awiting Isang Mabuting Pilipino ni Noel Cabangon? Mula sa inyong napakinggan at napanood, magkakaroon si teacher ng 3 katanungan. Subukan natin itong sagutin. Una, sino-sino ang itinuturing na mamamayang Pilipino? May ideya ba kayo? Very good. Ang itinuturing na mamamayang Pilipino ay ang mga taong nakatira at pinanganak sa bansang Pilipinas. Ano-ano naman ang katangian ng isang mabuting Pilipino ayon sa awitin? Naaalala niyo pa ba? Magbigay nga kayo ng halimbawa. Tama! Ilan sa mga halimbawang naibigay sa awitin ay, ang isang mabuting Pilipino ay tumatawid sa tamang tawiran, sumusunod sa batas, at hindi nangloloko ng kapwa-tao. Binabantayan din ang karapatan nito. Maidadagdag pa ba kayo? Magaling! Panghuling katanungan, paano makatutulong ang mamamayan sa pagsulong ng kabutihang panlahat at pambansang kapakanan? Subukan natin itong sagutin. Ilang halimbawa nito ay ang pagbabantay ng ating karapatang pantao at pagsunod sa ating mga batas. May iba pa kayong idea tungkol sa question number 3? Maaari niyong isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Ngayon, magpatuloy tayo. Okay, mag-usap tayo. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa katuturan at konsepto ng pagkamamamayan o citizenship. Ang konsepto ng pagkamamamayan. Ang pagkamamamayan o citizenship ay tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado. Ang konseptong ito ay nagsimula sa bansang Greece sa kasagsagan ng paglago ng kanilang mga lungsod-estado o polis, kung saan tanging kalalakihang may ari-arian lamang sa lungsod-estado ang itinuturing na mamamayan. Sa makatwid, bilang isang citizen ng polis, siya ay may mga tinatamasang karapatan at responsibilidad. Napakaswerte nating nabubuhay sa kasalukuyang panahon sapagkat hindi natin kailangan ng ari-arian upang ituring na mamamayan ng isang bansa. Ayon kay Murray Clark Havens noong taong 1981, ang pagkamamamayan ay ugnayan ng isang individual at ng estado. Ito ay tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang individual sa isang estado o bansa kung saan bilang isang mamamayan, siya ay may mga karapatan at tungkulin. Ngunit, hindi lahat ng naninirahan sa isang bansa ay mamamayan nito dahil may mga dayuhang nakatira dito na maaaring hindi kasapi nito. Halimbawa ay ang mga turista o mga pansamantalang nag-aaral sa bansa. Maaaring meron din lamang business transaction sa bansa na pansamantala lamang. Ayon sa ika-4 na artikulo ng Saligang Batas ng Pilipinas taong 1987, ang sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas, Section 1. Una, yaong mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng Saligang Batas na ito.
Ikalawa, yaong ang mga ama o ina ay mamamayan ng Pilipinas. Ikatlo, yaong mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang mga ina ay Pilipino, na pumili ng pagkamamamayang Pilipino, pagsapit sa karampatang gulang at pang-apat, yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. Yan ang tinatawag nating naturalisasyon. Ayon pa rin sa ika-4 na artikulo ng Saligang Batas 1987 ng Pilipinas, Section 2, ang isang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-asawa ng dayuhan ay mananatiling Pilipino pa rin, maliban na lamang kung pinili niyang sundin ang pagkamamamayan ng kanyang napangasawa. Ano ang naturalisasyon? Ang naturalisasyon ay ang formal na paghingi ng pagkamamamayan ng isang dayuhan sa pamahalaan. Dumadaan ito sa isang proseso ayon sa itinakda ng batas ng isang bansa. May dalawang uri ng mamamayang Pilipino, ang likas o katutubo at ang naturalisado. Ang halimbawa ng likas o katutubong Pilipino ay si John Lloyd Cruz sapagkat parehong Pilipino ang kanyang mga magulang. Ang halimbawa naman ng naturalisado ay si Ryan Bang. Matatandaan na siya ay isang Korean na nagtrabaho at tumira sa Pilipinas. Napagdesisyonan niyang maging isang Pilipino at dumaan siya sa proseso ng naturalisasyon hanggang maaprobahan. Ngunit tandaan natin na maaari pa rin mawala ang ating pagkamamamayan. Ilang halimbawa dito ay kapag ikaw ay sasailalim sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa. Halimbawa na kapag asawa ka ng dayuhan at nais mong sundin ang kanyang pagkamamamayan. Kapag naoprobahan ang iyong naturalisasyon sa ibang bansa, mawawala ang iyong pagka-Pilipino. Ilan pa sa halimbawa ng pagkawala ng pagkamamamayan ay una, ang panunumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. Ikalawa, tumakas ka sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan. At pangatlo, nawala ang bisa ng iyong naturalisasyon. Nangyayari yan kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan o lumabag ka sa batas ng isang bansa. May dalawang prinsipyo naman ang pagkamamamayan. Una ay ang tinatawag na jus sanguinis. Mula sa salitang Latin na sangre, ang ibig sabihin ay law of the blood. Ibig sabihin, ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay sa pagkamamamayan ng isa sa kanyang mga magulang, at ito ang prinsipyong sinusunod natin sa Pilipinas. Ang ikalawa ay ang tinatawag na hos soli or hos loci. Ang pagkamamamayan ay nakabatay sa lugar kung saan siya ipinanganak. Ito ang prinsipyong sinusunod sa Amerika. Sinusunod din ang prinsipyong ito sa Canada, Australia at Great Britain. Ibig sabihin sa prinsipyong hus sanguinis, kung ano ang dugo ng iyong mga magulang, yun ang iyong magiging citizenship. Sa hos loci naman ay kung saang lugar ka ipinanganak. Mga tanong. Una, ano-ano ang mga batayan ng pagiging isang mamamayang Pilipino? Naalala niyo pa ba mula sa talakayan natin kanina? Ang legal na batayan ng pagiging isang mamamayang Pilipino ay matatagpuan sa ating saligang batas o 1987 Constitution, Article 4, na tumatalakay tungkol sa pagkamamamayang Pilipino, at ang prinsipyong sinusunod naman sa Pilipinas ay ang hos sanguinis. Pangalawang tanong, ano-ano ang dahilan para mawala ang pagkamamamayan ng isang individual? Naalala niyo pa ba? Very good! Ilan sa mga dahilan para mawala ang pagkamamamayang Pilipino ay una, kapag ikaw ay dumaan sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa. Ikalawa, tumakas ka sa ating sandatahang lakas sa panahon ng digmaan. Ikatlo, ikaw ay nanumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. At pang-apat, nawala ang bisa ng iyong naturalisasyon. Number 3, gaano kahalaga ang isang mamamayan sa lipunang Pilipino? Napakahalaga ng mamamayan sa lipunang Pilipino, sapagkat kung walang mamamayan, wala ang bansang Pilipinas. Kaya't mahalaga na ang bawat isa sa atin ay sundin at tuparin ang ating tungkulin para maging isang responsableng mamamayan nito. Patuloy ang paglawak ng konsepto ng pagkamamamayan sa kasalukuyan. Ang pagkamamamayan ng isang individual ay nakabatay sa pagtugon niya sa kanyang mga tungkulin sa lipunan at sa paggamit ng kanyang mga karapatan para sa kabutihang panlahat. Hindi lamang magiging tagamasid sa mga pagbabagong nagaganap sa lipunan ang isang mamamayan. Bilang bahagi ng isang lipunan na may mga karapatan at tungkulin dapat gampanan, inaasahan na siya ay magiging aktibong kalahok sa pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng lipunan at sa mas malawak na layunin ng pagpapabuti sa kalagayan nito.
noong taong 2004? Tandaan nito ha, ang isang responsableng mamamayan ay inaasahang magiging makabayan, may pagmamahal sa kapwa, may respeto sa karapatang pantao, may pagpupunyagi sa mga bayani, gagap ang mga karapatan at tungkulin bilang mamamayan, may disiplina sa sarili at may kritikal at malikhaing pag-iisip. Naglahad naman ang abogadong si Alex Lacson ng 12 gawaing maaaring makatulong sa ating bansa. Sana ay gawin natin ito upang mas makatulong tayo sa paglago ng ating bansa. Una, sumunod sa batas trapiko at sundin ang mga batas. Ikalawa, laging humingi ng opisyal na resibo sa anumang binibili. Pangatlo, huwag bumili ng mga bagay na smuggle, huwag itong tangkilikin. Bilhin ang mga produkto na lokal, bilhin ang gawang Pilipino. Pang-apat, positibo magpahayag ng tungkol sa atin, gayon din sa sariling bansa. Be proud of who you are and be proud of our country. Pang-lima, igalang ang pagpapatupad ng batas trapiko o ang mga nagpapatupad ng batas trapiko, pulis at iba pang lingkod bayan. Pang-anim, itapon ng wasto ang basura, ihiwalay, iresiklo at pangalagaan. Pang-pito, suportahan ang inyong simbahan. Pang-walo, tapusin ng may katapatan ang tungkulin sa panahon ng eleksyon. Pang-siyam, maglingkod ng maayos sa pinapasukan, magbayad ng buwis, tulungan ang isang scholar o batang mahirap, at higit sa lahat, maging mabuting magulang, turuan ng pagmamahal sa bayan ang mga anak. Ngayon, tingnan natin kung tamang mga natutunan nga ba kayo sa ating talakayan. Gawin natin ang dugtungan. May pa-flash screen ng mga salita. Dugtungan ninyo ito upang mabuo ang pahayag o ang ideya na nais nitong ipahiwatig. Handa na ba kayo? Number 1 na dapat dugtungan. Ang pagkamamamayan o citizenship ay isip-isip. Ano ang kahulugan ng pagkamamamayan? Dugtungan nito upang mabuo ang pangungusap. Pangalawa, bilang isang kabataang Pilipino, maipapakita ko ang pagiging isang responsableng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng bago labang yan na talakay ni teacher. Subukan itong sagutin. At kung nasagot ninyo, very good. Keep up the good work. Ngayon naman, susuriin natin ang inyong mga natutunan. Ang pamagat ng gawain na ito ay magagawa ko ito. Batay sa naging aralin, pumili ng isa mula sa 3 gawain na sa tingin mo ay makakaya mong gawin batay sa iyong kakayahan at talento. Gawing gabay ang rubrik sa susunod na pahina at maaaring ipasa ang output sa pamamagitan ng messenger o maaaring ipadala sa ating paaralan. Kung kaya may talento sa pagsusulat, maaari kayong sumulat ng isang salaysay tungkol sa mga bagay na maaari mong magawa para sa ating bansa at ipaliwanag ang kahalagahan nito. Kung kayo naman ay may talento sa pagguhit, gumuhit ng isang poster sa isang bond paper na nagpapakita ng pagiging isang responsableng mamamayang Pilipino. At kung kayo ay may talento sa pag-awit at spoken poetry, maaari kayong mag-record nito at talakayin ang pagiging isang responsableng mamamayang Pilipino. Ito ang rubrik para sa gawain. Isang rubrik lamang para sa 3 gawain, pipili lamang po kayo ng isa. Kung ang inyong gawa ay katangi-tangi, ibigyan kayo ng 19 hanggang 20 puntos. Dapat malinaw ito, organisado, maayos ang paglalahad ng ideya, dekalidad ang impormasyon at saloobin ukol sa paksa. Kung mahusay naman ang inyong gawa, ibigyan kayo ng 17 hanggang 18 puntos. Mahusay ang pagkakagawa sa gawain, ngunit may ilang bahagi ng kaisipan na hindi malinaw. Kapag katamtamang kahusayan, bibigyan kayo ng 15 hanggang 16 na puntos. Ang gawain ay napapakita ng kaugnayan sa paksa, ngunit may kakulangan ng organisasyon at lalim ng kaisipan at paglalahad ng ideya. At kung nangangailangan pa ng gabay, ang inyong gawa ay bibigyan ng 13 hanggang 14 na puntos. Kaya pag-isipan mabuti at paghandaan ang inyong gawain. Huwag kalimutan na tingnan ang rubrik. Ngayon naman titingnan natin ang mga larawan. Tinatawag din itong larawan suri. Batay sa larawan na makikita ninyo sa screen, ano ang saloobin ninyo tungkol dito? Nakaka-relate ba kayo? Ano sa palagay ninyo ang maaari ninyong magawa bilang isang mamamayang Pilipino kaugnay sa sitwasyon ito? Kung kayo ang nasa ganyang sitwasyon, what can you do? Pangalawang larawan. Suriing mabuti ito.
Ano sa palagay ninyo ang saloobin nito at ano ang maaari ninyong magawa bilang isang mamamayang Pilipino kaugnay ng sitwasyong ito? Ang gawain natin ngayon ay aplikasyon ng inyong mga natutunan. Suriin ang bawat pahayag at tukuyin kung ang pangalang may salungguhit ay mamamayang Pilipino o hindi. Handa na ba kayo? Number 1. Si Cardo ay anak ng isang Blaan at isang Ilonggo. Naninirahan sila sa lungsod ng General Santos. Si Cardo ba ay isang Pilipino? Ang sagot ay, tama. Si Cardo ay isang Pilipino sapagkat parehong Pilipino ang kanyang mga magulang. Pangalawa, nagbabakasyon sa Pilipinas tuwing mahal na araw si Moana na isang Australiano. Si Moana ba ay maituturing na Pilipino? Ang sagot ay, hindi. Siya ay isang Australiano at nagbabakasyon lamang sa Pilipinas. Pangatlo, si Lin Dongwi na isang Koreano ay nag-aaral ng kolehiyo sa Pilipinas. Siya ba ay isang Pilipino? Ang sagot ay, hindi. Nag-aaral lamang siya pansamantala sa bansang Pilipinas. Pang-apat, si Jorge ay pinanganak sa Cebu. Ang kanyang ama ay Pilipino at ang kanyang ina ay Hapones. Siya ba ay isang Pilipino? Ang sagot ay, tama. Si Jorge ay isang Pilipino sa bisa ng prinsipyong jus sanguinis. Ang kanyang ama ay isang Pilipino, kaya't si Jorge ay isang mamamayang Pilipino. Panghuling katanungan. Bilang isang Pilipino, na isa sa buhay mo ba ang iyong pagkamamamayan? Kung oo ang iyong sagot, magaling. Ipagpatuloy ang pagiging isang mabuting Pilipino. Ipagmalaki ito at pagsikapang gumawa ng mga bagay na mangangalaga sa iyong karapatan at tungkulin. Huwag kalimutan ang inyong takdang aralin. Ang gawaing magagawa ko ito na natalakay kanina sa gitnang bahagi ay magiging bahagi ng inyong assignment sapagkat mahirap itong tapusin sa isang virtual na classroom. Huwag kalimutang basahin ang rubric na maging gabay ninyo sa paggawa ng gawain. May mga bagay ba na hindi klaro sa inyo? O may mga bagay ba na hindi kayo naintindihan? Huwag mahiyang magtanong o magpadala ng mensahe sa akin. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw tungkol sa konsepto ng pagkamamamayang Pilipino. Sana din ay inyong nasa isip, na isa puso, at isa buhay ang pagiging isang responsableng mamamayang Pilipino. Sa muli, ito si Teacher Aisa. Isang magandang araw sa inyo lahat.